Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, si F nga po pala ulit. Salamat sa channel mo dahil pakiramdam ko may nakakaintindi sa mga pinagdadaanan ko noong kabataan ko. Salamat din sa mga likers sa story ko. Kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para ipagpatuloy pa ang aking kwento. More power po at sana ay lalo pang lumaki ang channel mo Kuya E. Kaunting background lang kay Totoy. Si Totoy ay anak sa pagkadalaga ng isa sa mga tiyahin ko. Simulat sa poll ay hindi namin nakilala ang tatay ni Totoy. Pero may haka-haka ang tiyahin at tiyuhin ko na foreigner ang nakabuntis sa tita ko na nanay ni Totoy. Nasasabi nila yon dahil sa kakaibang puti at ganda ng kutis ni Totoy kumpara sa aming magpipinsa na mga kayumanggi. Hindi rin umiitim si Totoy kahit na sumasama siya sa bukid paminsan-minsan. Ang tiyototi ko naman ay likas na malambing sa aming mga pamangkin niya. Pero ang paborito niya talaga sa aming magpipinsan ay si Totoy. Parang siya na ang tumayong tatay ni Totoy simula nung baby pa ito. Ganda ng tatay ni Totoy, tiyototi. Dahil iniwan na si Totoy ng kanyang mama sa aming lola noong kapapanganak pa lamang nito at nagtrabaho naman sa Maynila ang aking tita para may maipadalang pera sa lola ko na magpapalaki kay Totoy. Simula elementary at high school, si tiyototi ay scholar na ng simbahan. Dahil na rin sa kagustuhan ng lolo at lola ko na magpari siya ay sinunod naman niya ito kahit na labag sa kalooban niya. Simula nang pumasok sa seminaryo si tiyototi ay tuwing sem break, Christmas vacation at minsan ay summer vacation na lang namin siya nakakasama. Hindi po nakakauwi minsan ng summer vacation dahil sa mga misyon nila sa kanilang parokya. Maraming nagsasabi na magandang lalaki raw si tiyototi at marami rin mga kababaihan sa aming lugar ang naghahabol sa kanya. Marami ang nangihinayang nung pumasok siya sa seminaryo. Mataas ang pagtingin naming magpipinsan kay tiyototi kasi mabait naman talaga siya sa amin at plus points pa na magpapari ito. Balik tayo sa aking kwento. Pasensya na Kuya E kung napahaba ang pag-intro ko sa kanila. Isang hapon nga noon ng summer vacation nang hindi ako makatulog ay naglaro ako sa labas ng aming bahay. May naririnig akong tawanan sa bahay ni Lola at naisipan kong silipin kung anong ginawa nila sa loob. Sumilip ako sa ilalim ng pinto at nagulat ako sa aking nasaksihan. Nakita ko si Totoy na nakahiga sa mahabang papag sa sala ng bahay ni Lola habang ang tiyototi ko naman ay nakadapa sa kanya. Nasa tapat ng mukha ni Totoy ang lato-lato ni tiyototi at pinapakain niya ito kay Totoy. Kuya E, kahit hanggang ngayon ay nag-standing ovation pa rin ang paps ko sa tuwing naaalala ko ang tagpong ito. Marahil nagdudulot ang kiliti sa lato-lato ni tiyototi ang pagkain ni Totoy dito kaya napapalakas ang tawa niya. Nakita ko rin ang paps ni tiyototi at yun ang kauna-unahan kong nakitang paps ng isang lalaki na mas matanda sa amin. Sobra ang standing ovation nung paps niya habang kinakain ni Totoy ang lato-lato niya. Hindi gaanong kahaba ang paps ni tiyototi pero mataba ito at makapalang damuhan sa puno nito. Wala ako masyadong naramdamang noon nang makita ko sila. Kundi ay takot at kaba ang naghari sa akin. Nasaksihan ko rin ang eksaktong pangyayari kung paano pinalantak ni tiyototi ang kanyang paps kay Totoy. Ulo lang ng paps ni tiyototi ang kanyang ipinasok sa kanyang bibig. Sa sobrang takot at kaba ko noon ay hindi ko kinaya na manood pa ng mas matagal. Hindi ko natunghayan kung paano sila natapos. Ilang araw din yon naging laman ng aking isipan. Doon ko naisip na kaya siguro may alam si Totoy sa paglantak ng paps ay dahil tinuruan siya ni tiyototi.
Nung makakuha ako ng tiyempo ay tinanong ko si Totoy kung saan siya natutong lumantak ng Pops pero ayaw niyang sagutin. Hindi ko sinabi sa kanya na nakita ko sila ni Chototi. Kahit ng mga sumunod na mga araw ay nagagawa ko pa rin magpalantak ng Pops kay Totoy at pilit ko siyang pinipiga kung paano siya natuto ng mga ganoong bagay. Hindi siya sumasagot at ayaw niya talagang pag-usapan. Hindi ko na siya pinilit at baka mabad trip pa siya sa akin at hindi na niya lantakan ang aking Pops. Second year high school na ako noon at grade 3 naman si Totoy nang may pinasubok na naman siyang bago sa akin. Doon siya natulog sa amin nung gabi na yon dahil may pinuntahan ng lolo at lola namin. Magkatabi kami noon sa papag at nakayakap ako sa kanya habang siya naman ay nakatalikod sa akin. Habang nakatalikod siya ay kinapa niya ang Pops ko at agad naman itong nag-standing ovation. Inalabas niya ang Pops ko at idinikit niya ito sa kanyang matambok na monay. Medyo nagulat pa ako dahil nakakaba na rin pala ang shorts, nakababa na rin ang shorts at brief niya dahil na rin siguro sa paunang katas ay madulas itong nagkakiskis sa hiwa ng kanyang monay. Nagustuhan ko ang sensasyon na dulot noon kaya hinayaan ko na lang siya sa kanyang ginagawa. Nang medyo natutuyo na at nasasaktan na ang aking Pops ay naisipan kong lagyan ito ng laway. Hindi ko alam pero kahit wala namang nagturo siguro instinct na rin ang laway ay talagang pampadulas. Mas nagustuhan ko ang pakiramdam na dulot noon pero parang may mas nag-enjoy pa sa aming dalawa ay si Totoy. Siya kasi ang gumagalaw at nagtatrabaho sa aming dalawa. Bumulong si Totoy na ipasok ko raw sa kanya ang aking Pops. Sinunod ko naman yon, nahirapan kaming dalawa at nakailang subok kami. Nagtagumpay din akong maipasok ito sa kanyang likuran pero pagkapasok ay umaray siya at umatras. Tinanggal ko agad ito at pagkapasok naiyak pa si Totoy dahil daw sa masakit. Huminto na kami sa aming ginagawa ng gabing yon at saktong lumabas ng kwarto si Mama para umihi. Napansin niya na umiiyak si Totoy at sinabi na lang niya na natatakot siya sa dilim. Kaya sinabihan kami ni Mama na hayaan na lang buhay ang ilaw habang natutulog kami. Hanggang dito na lamang po muna Kuya E, matutulog muna ako. Sa susunod po ay kikwento ko naman po kung paano ko tuluyan na ngang nakapasok. Okay, to be continued muli ang kwento ni Ep. Okay, abangan po natin ang susunod na kabanata sa mga naghihintay po ng bahaging ito, mga kwento ni Ep. Okay? Muli po maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang mukha at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Sa tabi ang bawat bukod, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito niyong programa na palagi niyong makakasama. Ako ang Kuya E nyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, silbihan ng buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw ay nababago.